Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 136 na The Aldridges, Most Esteemed Friend. Isang casual na ngiti si Marshall. Ito ay medyo hindi pangkaraniwan para sa mga donts na magpakita ng gayong pagkakaibigan. Matanda, engrande nga ang vision mo, pero what a share, he. Sinulyapan siya ni Elian ng nakangisi, umiling-iling sa katuwaan. Anak, kahit na humarap sa dulo, nananatili kang matigas ang ulo. Sa mundong ito, lakas ang tunay na mahalaga. Sa partnership ng Suneast Group at ng Aldridges, sino ang makakalaban nila sa Draconia? Hahaha. Napanatili ni Marshall ang kanyang walang pakialam ng ngiti. Hindi makikipagtulungan ang Aldridges sa mga hindi tapat na kumpanyang tulad mo. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Elian. Hoy, hindi makakatulong ang pagmamayabang. Ang totoo, nasa Harmonfield na ang inspection team ng Aldridges, sa pangunguna ni Lula Aldridge. Once we finish things here, we'll have a signing event at the Harmonfield Hotel. Naningkit ang mga mata ni Kiara sa tuwa nang marinig iyon. Uncle Elian, I want to go and see. Ipakilala mo naman ako kay MS Lula pagdating ng panahon. Kung malalaman niya na ako ang top-notch public relations marketer sa Draconia, tiyak na susubukan niya akong hikayati na sumali sa Aldridges bilang kanilang public relations consultant. Kung ganoon, ang Aldridges ay nasa bingit ng bangkarota, Marshall remarked nonchalantly. Napuno ng tawanan ang lobby. Ikaw. Bukod sa naglalabas ng walang kwentang panlalait, ano pa ba ang meron ka, ha? Galit na sumulyap si Kiara kay Marshall. Nagkibit-balikat lang si Marshall. Huwag kang mag-alala, hindi pipirma sa iyo ng deal ang Aldridges, at hinding-hindi ituturing ni Lula na isang baliw ang kanyang consultant sa public relations. Sigaw ni Kiara, sino ang tinatawag mong baliw? Tio Elian, siya. Elian scoffed, anak, you're just spouting nonsense, careful to trip over your own words. I don't have time for you today. I'll deal with you once I sign the contract with Lula. Bumungisngis ang labi ni Marshall, bakas ang pagkadismaya. Sinabi ko sa iyo, ang Aldridges ay hindi makikipagsosyo sa iyo, at sila ay tunay na hindi. Nakikita ko ang hinaharap. Kung ayaw mong maniwala, papatunayan ko ngayon. Saglit lang, luluhod ka na kanina. Mel. Malamig na sagot ni Elian, you're way too full of yourself. You're asking for trouble. Bago niya makumplito ang kanyang mga salita, nagkaroon ng malakas na kulog, at siya ay nahulog sa kanyang mga tuhod sa bangko Joby. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Walang makakaisip kung ano ang nangyari. Tito Ellen, anong nangyayari? Bulalas ni Clara na natigilan sa nakitang nasa harapan niya. Noon pa man ay naging mapagmataas at mahigpit si Elian, na hindi nagpakababa sa harap ng sinuman. Ngunit ngayon, nakaluhod siya sa publiko. At nakaluhod siya sa harap ni Marshall, isang taong itinuturing na hindi gaanong mahalaga. Bakit hindi mo tulungang bumangon si Tio Elian? Sigaw ni Kiara sa dalawang bodyguard na nakatayo sa likod ni Elian. Agad na nakakuha ng atensyon ang dalawang matipunong bodyguard at nagpasulong para tulungan si Elian. Sa malamig na lobby ng bangko, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Marshall, na may halong saya. Magpapaluhod din sila. Paano nila matutulungan ang tito mo? Nang matapos siyang magsalita ay napilitang lumuhod sa sahig ang dalawang matipunong bodyguard. Ang kanilang bigat ay tumama ng husto sa marmol na sahig, na naging sanhi ng pag-crack nito. Napanganga si Elian, nanginginig habang tinutusok niya ng daliri si Marshall at sumigaw, ikaw, sa *Andrel ka. Anong ginawa mo sa akin? Nagkibit-balikat lang si Marshall. Mr. Slater, hindi naman pangunahing isyu ang ginawa ko. Ang mahalaga ay napatunayan mo ang aking mga kalkulasyon at lumuhod ka. Ang iyong mga aksyon ngayon ay magdudulot ng mahal sa pamilya mo sa lahat ng panahon. Just you wait, you T. Galit na sinenyasan ni Elian si Sebastian na katabi niya. Bakit nakatayo lang kayong lahat? Tulungan mo ako. Mabilis na sumugod sina Sebastian, Aaron, at ang iba pa para tulungan si Elian.
Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi nila siya maiangat mula sa lupa kahit gaano pa nila kalakas ang paghila. Si Elian ay basang-basa sa pawis at nagpapanik. Sa hindi malamang dahilan, hindi niya nakontrol ang kanyang katawan. Ang pagluhod ng ganito ay nag-iwan sa kanya ng lubos na kahihiyan. Hindi kaya may iniisip si Marshall. Ang totoo, wala siyang ginawa. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, nakatitiyak siya na ang sitwasyong ito ay konektado kay Marshall. Sa sandaling iyon, wala na siyang gusto. Kaysa alisin si Marshall. Talaga kayang ang kontrata ng Aldridges ay magiging eksakto sa inaangkin ni Marshall. Habang sumagi sa kanyang isipan ang ideyang ito, isang alon ng takot ang bumalot sa kanya. At that putik, bastard match, call from McFuel. Pinilit ni Flan na tumayo sa pagkain ng Credit Y. Siya ay pinilit na manatili curling the cold me bet track H. Ay dumating up. Mangyaring hintayin ang araw ng Elbder. Sa kabilang dulo, nagsalita ang alinman sa libreng Hill Aldridges ay nagpasya na tapusin siya. Subukan ko. Epektibo kaagad, lahat ng Barn Essay Demig, Hetden meets Tenerenji at ang Aldridges ay tinatawag na. Kasabay nito, ang mga Aldridges ay pinasigla ako sa panahon ng aming pakikipagtulungan sa Samek-Ser. Bulalas ni Tay Elian sa Shrek, bakit ba ang bowler mo talaga? Yes, Mr. Slater. Ang buwis ng Aldridge Content Group sa loob ng 5 minuto. Sa oras na iyon ay mauunawaan mo na ang lahat ng pagkikita will honest. Nang inag ang katawan ni Tian, nabasag niya ang sealed oven at nagtrabaho, ang yumaong aking simayaitin ay winakasan itong kooperasyon ko biglang, Trogan's Ample. Ngumiti si Lula at sumagot, Treront Eigel your section is at the end the off so count the Aldridge. Bilang resulta, ang Sonist Bank ay kailangang magbayad ng Nem-Enger Omnet. Kung hindi dahil sa interbensyon ng kaibigan ko, ang Hidatroth City and Strong UT Group. Natarante si Elian. MS. Lula, na-offend ba talaga ako sa kaibigan mong si Win sa lugar mo Alm? At, hindi alintana, nanunuya si Lula, haha. Hindi ka sawa sa corning. Repetian, want hum for outage net. Matagal nang nawala ang otorit. Nasaktan mo ang mahal kong kaibigan, kaya't ngayon ay nasa enerhiya ka, namumula ang mukha ni Elian, at naramdaman niya ang isang alon ng Dutchy Winnertin what in the world is happening. Kailan ako tumawid sa Aldridger meant esteemed friend. Pinilit ni Elian na alalahanin ang sinumang maaaring magkaroon siya ng offer. Kamakailan, hindi siya kumilos laban sa sinuman. Hindi rin siya nakipag-away sa sinumang maimpluwensyang individual. Sino ang taong ito? Ever bilang sulted in an int. Inol ang Sumberbank paraan, ang karamihan ng tao ay huligat sa pamamagitan ng Meracni paningin sa harap nila. Wong. Ilang saglit pa lang ay mas magaling na si Carlier kaysa sa naging medring at nagtataka na para bang kakayanin niya ang anumang bagay na may kaso. Sa impluensya ng mga Slaters, lumitaw na maaari niyang ipanalo ang kanyang landas. Ngayon, gayunpaman, lumuhad siya sa gitna ng toro, ang kanyang tape ay naubos ng amoy at ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa isang layunin, siya ay tila tumanda ng mahina. Maaaring ang isang mas malakas na individual ay mayroon na ngayong mga senador. Ang natapos ay sa Dideliers. Ang odd one cable ng pagkatalo sa Slaters ay dapat magkaroon ng lakas. Sa sinabi ni Elian, nagdin sila ng isang mahalagang matinding tinanggihan ng Aldridges ang kontrata sa Sonny Strank. Ito ay dahil pinagalitan ni Elian ang isang kaibigan ng Aldridges. Ang iginagalang na kaibigang ito ay minsang nagligtas sa mga Aldridge mula sa panganib. Dahil dito, sila ay nagalit at nagpasya na kumilos laban sa Sonist Group. Hindi na sila muling magtatrabaho sa Suncast Group. Nang malaman ni Sebastian ang balitang ito, isang alon ng pangamba ang bumalot sa kanya. Ang impormasyong ito ay nakapipinsala para sa Sonist Bank. Biglang, isang galit na sigaw mula sa katulong ni Elian ang bumasag sa nakakatakot na katahimikan sa lobby. Mr. Matter, may mabigat tayong problema. Bulalas niya. Ang stock ng Sonist Group ay mabilis na bumagsak, at nahaharap tayo sa direktang pagkawalan ng 300 bilyon.
Nagpatuloy siya, panik sa kanyang boses, kung hindi natin ito makokontrol sa lalong madaling panahon, maaari tayong mabangkarote. Isang malamig na pawis ang bumuhos sa noo ni Elian. Lutang siya sa mga nangyayari. Ano ang nangyari sa panandaliang sandaling iyon? Sino ang tinutukoy na individual na si Lula? Imposible iyon. Sinuportahan ng #rights ang impluensya upang mabilis na makita ang mid laban sa Waters. Maaaring ito ay ang Dummer o marahil Pinterest International maybe Abyssal Dominion. Wala sa kanila. Anong uri ng kakilakilabot na figurehead ang kanyang sinaktan upang pukawin ang gayong mga kahihinatnin? Ang stall ng Sun East Bank, na kanina lang ay nagsasaya, ngayon ay parang bumagsak na sila. Napagtanto nila na bukas ay markahan ang pagtatapos ng kanilang mga trabaho. Sa malawak na lobby ng bangko, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa hangin. Ms. Don, niresolve na ang krisis sa Don Group natin. Bulalas ni Amber habang sinusulyapan. The message on her phone, momentarily losing her composure, she casually grabbed Shirley's arm, shaking it with excitement. Ms. Don, tingnan mo ito. Ang krisis. Don. Nakulos. Ating. Tinitigan ni Shirley ang nakapagpapatibay na balita tungkol sa Don Group na ipinakita sa kanyang telepono. Nabigla siya. Sino ang maaaring maging puwersa sa likod ng suportang ito para sa Don Group? Hindi lamang nakatakas ang Don Group ng malubhang pinsala mula sa Slaters ngunit talagang nakakuha sila. Mula dito, mga aksyon. Sa maikling panahon na ito, ang sukat ng Don Group ay talagang tumaas sa isang bagong antas. Sa sandaling iyon, sumigaw si Sean ng may sigasig, Mr. Riger, na alis na ang banta sa Abyssal Dominion. Itinaas ni Riger ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na huminto si Sean. Napasulyap siya sa likuran ni Marshall, nakaramdam siya ng kaluwagan. Dapat itong lalaking ito na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Sa sandaling iyon, isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugod. Nagpapasalamat siya na napanatili niya ang kanyang kalmado sa isang napakahalagang oras. Kung siya ay nag-alinlangan o umatras, ang Abyssal Dominion ay tiyak na mapapahamak ngayong gabi. Napatingin sina Daphne at Rita sa kapansin-pansing profile ni Marshall, kumikinang ang kanilang mga mata sa paghanga. Ito ang walang cap-ares na lakas ng Divine Drake Band. Hindi akalain ni Elian na sa huli ay maghihirap sila ng husto dahil sa kayabangan at kababawan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng suntok na ito, mapapawi ang mga Slaters mula sa hanay ng mga piling pamilya ni Brookhaven. Maya-maya, tumunog ang phone ni Marshall. Na may mensahe. Marshall, hinihintay kita sa room 3001 sa Harmonfield Hotel. Missing you. Kabanata 137 siya ang tunay na tycoon. Matapos makatanggap ng mensahe mula kay Letela, napatingin si Marshall sa orasan at napagtantong 10:00 na ng gabi. Comfortable siyang nagunat, batid na oras na para tapusin ang kanyang mga gawain para sa araw na iyon. Dominic, bilasan mo at isda ang proseso ng pag-aayos ng utang. Kailangan ko nang umuwi. Tapusin na natin ang araw, siya. Inutusan. Medyo nalilito pa rin si Dominic at hindi sigurado sa mga nangyari sa buong gabi. Gayunpaman, sigurado siya sa isang bagay na ginawa ng mga Slaters. Nang matanggap utos ni Marshall, mabilis niyang sinabi kay Leila, "Get the loan settlement done for Mr. Ortega right." Nauutol na sabi ni Leila. Ngunit mayroon pa ring dalawang malalaking kahon ng pera na kailangang bilangin. 2 large boxes. You're all idiots. Mr. Ortega is payback. Magkapareho ang amount sa bawat box. Ano ang dapat bilangin? Tapusin mo na ang settlement process. Putol ni Dominic. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, nagmamadaling tinawagan ni Leila ang dalawang tauhan mula sa departamento ng kredito upang dalhin ang selyo at tapusin ang pagbabayad ng utang para kay Jonah. Binigyan ni Marshall ng magiliw na tapik sa balikat si Dominic. Naaalala ko na binanggit mo na kapag binayaran ko ang 3.8 bilyong utang bago ang hating gabi, luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Nakalimutan mo na ba, Mr. Stone?
Walang pag-aalinlangan, napaluhod si Dominic kasabay ng pagkulog. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Marshall at lumabas ng pabi. Nagmamadaling sumunod si Jonah sa likuran niya, palabas ng business hall. Mr. Ortega, maraming salamat. Ngayon, iniligtas mo ang pamilya ko. Mula ngayon, susundan kita ng buong puso at paglilingkuran kita ng buong katapatan. Hindi lumingon si Marshall habang winawagayway ang kamay. Sige, tinatanggap ko. Simula bukas, magsisimula na ulit ang konstruksyon sa Infinity Tower at sa nakapaligid na commercial area. Oo, Mr. Ortega. Sisiguraduhin kong ang Infinity Tower ang magiging pinakamagandang istruktura sa buong Brookhaven. Ang Southvale Commercial Area ay magiging pinakanatatanging sentro para sa komersyo at paglilibang. Good, then put in the effort. Isang nakakapreskong simoy ang dumaan, at huminga ng malalim si Marshall habang tinatahak ang daan patungo sa karamihan. Mabilis na pinamahalaan nina Shirley, Amber, Daphne, Rita, Ryger, Sean, at iba pa ang labis na pera sa lobby bago iniwan si Marshall sa labas. Sa sandaling iyon, ang parehong mensahe ay nagsimulang kumalat ng mabilis sa mga pangunahing online media platform sa Harmonfield. Idinetalye nito ang negatibong balita tungkol sa presidente ng Sub-East Bank, Dominic Stone, kabilang ang mga paratang ng pagpapanatili ng isang may bahay, paglustay, panunuhol, at iba pang maling pag-uugali na kinasasangkutan ng mga senior executive ng bangko. Sa isang iglap, ang mga customer ng Suneast Bank sa buong bansa ay humingi ng paliwanag para sa mga nakakagulat na kaganapan na kanilang nasasaksihan. Nanawagan din sila para sa ganap na paghinto sa lahat ng pakikitungo sa Suneast Group. Walang magawang nakaupo si Elian sa lupa, nakatingin sa negatibong balita tungkol sa Suneast Bank. Napagtanto niya na ang huling pagkakataon para buhayin ang pamana ng mga Slaters ay tuluyan ng winasak ni Dominic. Sa isang iglap, isang alon ng galit ang bumalot sa kanyang isipan. Biglang naunawaan ni Elian na muli niyang nakontrol ang kanyang katawan. Tumalon siya sa kanyang mga paa at naghatid ng isang mabilis na sipa sa mukha ni Dominic. Jose Andrel. Sinira mo ang bawat huling pag-asa para sa mga Slaters. Maghanda sa pagharap sa iyong wakas. Hindi kita patatawarin. Pagkatapos ng kanyang galit na sigaw, dahan-dahan siyang umayos. Nakatitig sa walang humpay na si Sebastian, nakiusap siya, Mr. Barker, mangyaring kumilos kaagad. Pinagmasdan ni Sebastian ang tumitinding kaguluhan sa kanyang harapan at umiling. Mr. Slater, I'm afraid I can't assist with this. You should let your pamangkin, Kiara, deal with it with that, Sebastian stormed out in frustration. Sa isang maikling sandali, si Elian at ang apat na shareholder ay nakatayo sa lobby ng bangko, pakiramdam na naliligaw at nalilito. Ang hindi mabata na resultang ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga Slaters, na may higit sa 100 bilyon na mga ari-arian, ay nakakagulat na marupok, na nawasak sa loob lamang ng ilang minuto, pakiramdam nito na tila ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan ay isa lamang mirage. Ilang sandali lang ang nakalipas, siya ay naging isang mayamang tycoon ng Brookhaven. Ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili na naging isang malungkot, mahirap na tao. Natarante si Elian. Sino ang kinagalitan niya para maging karapat-dapat sa ganoong galit? Ang individual na ito ay hindi kapani-pani walang awa, hindi binibigyan ng kanyang pamilya ng anumang pagkakataon na gumaling. Habang sinusulyapan niya ang siksikan ng mga tao sa labas ng lobby at ang malamig na hangin sa gabi, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pagkatapos, nakita niya sina Shirley, Daphne, Ryger, at iba pa na malapit na sumusunod sa isang binata sa labas lang ng negosyo. Bulwagan. Habang pinagmamasdan niya ang matangkad na silhouette ng binata, bigla siyang natauhan. Kaya, siya ang tunay na tycoon. Paanong hindi ko napapansin ang tunay niyang pagkatao? Siya ang pinaka-iginagalang na kaibigan ni Lula. Ako ay tulad ng isang tanga. Paano ko siya natawid? Kung alam ko lang na siya ang pinaka-iginagalang na kaibigan ng mga Aldridges, hinding-hindi ko siya iginagalang. Lumuhad ako sa harap niya. Ito ay magiging isang pribilehiyo para sa akin.
Dapat mabilis ako. Baka may chance pa. Kung luluhod ako at same time na humingi ng tawad, marahil ay patatawarin niya ang aking pamilya dahil sa aking katapatan at kagustuhang magbago. Hanggat iniabot niya ang kanyang kamay, maibabalik ang mga Slaters. Sa isiping ito, nagmamadaling lumabas ng lobby si Elian. Hinarang ni Kiara ang kanyang dinadaanan at nagtanong, Tito Elian, bakit ka ba nagmamadali? Anong plano mo? Naisip ko na baka may hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni MS Lula. TII dalhin ang Falcon team ko para makilala si Lula. Ako na mismo ang hahawak sa pamamahala ng krisis at sisiguraduhin na ibabalik natin ang sitwasyong ito. Sampal. Hinamplas ni Elian si Kiara sa mukha. Nasisiraan ka ng bait. Falcon team. Top-notch manager. Lahat ng iyon ay media hype lang na inayos ko para sa iyo, at talagang binili mo ito. Nagdala ka ng kapahamakan sa buong pamilya. Umalis ka sa paningin ko. With that, sinipa ni Elian si Kiara sa lupa. Tapos, dali-dali niyang hinabol si Marshall. Naguguluhan si Kiara. Hindi may kakaila na ang aking pagsusumikap sa paglipas ng mga taon ay humantong sa mga pangunahing outlet ng balita na nagtuturo sa Falcon Team bilang pinakamahusay na pangkat ng relasyon sa publiko sa mundo. Higit pa rito, personal kong pinamahalaan ang higit sa 500 mga kaso ng krisis. Daloy kaya niyang i-claim na siya lang ang gumagawa nito. Hindi ko ito tatanggapin. Ako ang top-notch public relations manager sa crisis management sa mundo. Isang pagod ang pinakawalan ng katulong ni Elian. Hininga. MS Slater, iyong 500 crisis cases ay inayos lahat ng Slaters. G. Slater did that just cater to your whims. Did you? Sue Novel. Talagang naniniwala sila na seryoso sila. Sinira mo ang lahat ngayon, kaya bahala ka mag-isa. Tinabi ni Kiara ang kanyang katulong at napabulalas, hinding-hindi. Ako ang nangungunang tagapamahala ng relasyon sa publiko sa buong mundo, at walang sino man ang maaaring mag-alis ng aking mga nagawa noon. Habang nilalampasan siya ni Sebastian, siya. Narinig niyang panunuya niya. Ikaw ay, wala lang sa isip mo. Isa kang likas na manggulo pangasiwaan ang sarili mong kaguluhan sa pamamahala ng krisis. And find novel. Nagmamadaling maabuti ni Shirley si Marshall at tumawag, "Hold on. Kailangan kong tanungin kung ikaw ang nasa likod nito." Nagkibit balikat lang si Marshall bilang sagot. Pwede naman. Tinitigan ni Shirley ang kanyang misteryosong ngiti, pilit na inaalam kung sinsero ba siya. Pwede ka bang pumunta sa Dunn Group headquarters bukas ng umaga para sa board meeting kasama si Mr. Ferguson? Available ka ba? Tumango si Marshall. Sure. May aasikasuhin ako ngayon, kaya lalabas muna ako. Sinadya ni Shirley na magsalita pa sa kanya, ngunit mabilis na siyang nagmanyobra sa mga tao at pumunta sa labas. Huminto si Shirley, sinundan ng mga mata niya ang silhouette ni Marshall habang kumupas ito sa di kalayuan, isang pakiramdam ng kawalan ng laman ang bumabalot sa kanya. Paano posibleng maging malapit na nakatali si Marshall sa Aldridges? Hindi naman pwedeng totoo, di ba? Sumandal si Amber at bumulong, MS Don, sa tingin mo ba lahat ng ito ay dahil kay Mr. Ortega? Umiling si Shirley, sumagot, parang hindi ka panipaniwala. Pero sino pa ba ang may kakayahang tumulong sa pamilya natin? Baka tito ni Freya. Saglit na nag-isip si Amber. Siguro. Umiling si Shirley, nananatili ang kanyang tingin sa umaatres na figure ni Marshall, namumukadkad ang ngiti sa kanyang mukha. Amber, nahanap mo na ba ang top chef na hiniling kong kunin mo? Ha? Kinakabahang tugon ni Amber, ay. Hindi ko pa siya ma-reach. Ikaw. Sinira mo ang buong plano ko. Kumbaga kailangan kong tumingin online at ako mismo ang mag-isip. Gulat na sabi ni Shirley. Sa mataong pulutong, nakita ni na Alice, Vera, at Zachary na papalabas sina Shirley, Daphne, at Ryger. Nakasunod sa kanila ang ilang koponan, bawat logginga na portfolio. Ang mga mata ni Alice ay kumikinang sa pananabik habang siya ay bumulalas. Talagang tinutupad nila ang kanilang reputasyon bilang mga big shot ng Harmonfield. Ang presensya lang nila ay naglalabas ng kapangyarihan. Talagang inggit ako sa tagumpay nila ngayon.
Kailangan kong maging katulad nila. Bulong ni Alice sa sarili, hinigpitan ang mga kamao at tahimik na inuudyok ang sarili. Kasabay nito, iniskan ni Vera ang karamihan, hinahanap si Marshall. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, hindi pa rin niya ito makita. Nagtataka ako bakit hindi pa lumalabas si Marshall. Bulong ni Vera sa sarili. Itinulak niya ang kanyang daan pasulong, pinagmamasdan ang pagpasok ni na Shirley, Daphne, at Ryger sa kani-kanilang mga sasakyan. Ang mayayamang convoy ay dahan-daang humiwalay sa harapan ng Sunnist Bank. Nang hindi makita si Marshall, hindi niya maalis ang pakiramdam ng pagkabalisa. Ito ba? Bakit hindi pa siya nagpapakita? Napansin ni Alice ang lumalaking pagkainip ni Vera habang iniskan niya ang lugar, na pagtantong hinahanap niya si Marshall. Nakangising sabi niya, "Vera, you look so flustered. Are you searching for that guy, Marshall?" Ginawa niya ang napakalaking gulo ngayon sa tingin mo ba ay maipapakita niya muli ang kanyang mukha. Ang mga Slaters ay isang makapangyarihang pamilya sa Brookhaven, katulad ng mga Wright. Napakawalang ingat ni Marshall, na direktang humaharap sa Sunnist Bank ng Slaters. Hindi ba't humihingi ng gulo iyon? Kahit na ang mga Dons ay nagdadala ng malaki. Mga figure tulad ni MS West mula sa Violet Crest International at Mr. Ryger mula sa Abyssal Dominion para tumulong, hindi madaling takasan ni Marshall ang sitwasyong ito. Siguradong magbabayad siya ng mahal ng mga Slaters. Let's go. Hindi siya lalabas. Kabanata 138 sa wakas nagkita natin. Namumula ang mukha ni Vera habang pinagmamasdan ang mukha ni Abra. Alice, hindi ko maintindihan kung bakit palagi mong hinahamak si Marshall. Sa pagkakaalala ko, hindi siya kailanman gumawa ng anumang bagay para saktan ka o ang interes ng iyong pamilya. Kahit maliitin mo si Marshall, kulang ang status niya, at ayaw siyang pakasalan, hindi siya nagpakita. Anumang sama ng loob. Tinulungan ka pa niya. Isang bagay ang hindi magpakita ng pasasalamat, ngunit ang hamakin siya, ang umasa sa kanyang kasawian wala lang itong saysay. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman mo. At least, the Ortegas and the Millers have shared a connection over the years that counts for something. Kahit hindi kayong dalawa ang magkasama, you could at least wish him well, not curse him. Umiling si Alice at nagbigay ng mapanuksong tawa. Why should I wish well for someone always out for attention, constantly stirring up trouble? He's shallow and vulgar. He helped me just to show off and win me back after I broke off the engagement. Ha! Nakalimutan niyang magkaibang mundo kami. All isang feel for him is contempt. Sa tuwing gumagawa siya ng malaking eksena, hindi ko maiwasang mahiya sa kanya. Isang lalaking may maliit na tunay na kakayahan na nagpipilit na gumawa ng mga bagay na kakaiba. Nakakadiri. Habang nag-uusap sina Vera at Alice, dalawang Bentley ang dumaan. Nagningning ang mga mata ni Vera nang akala niya ay nakita niya si Marshall sa isa sa mga sasakyan. Alice, tignan mo. Di ba nasa kotse yan si Marshall? Sinulyapan ni Alice ang mga dayuhang nakaupo sa kotse at tumawa. Vera, nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit nahuhumaling ka kay Marshall? Anong klaseng pakulo ang ginawa niyan para mabigla ka? Vera, hawakan mo. Tingnan mo ng malapitan ang mga Bentley na iyon ay nakalaan para sa mga dayuhang dignitaryo. Ang mga ito ay partikular na ginagamit ng Harmonfield City Government's Foreign Affairs Office para sa mga VIP na bisita. Sa mababang katayuan ni Marshall, walang paraan na kwalipikado siyang umupo sa gayong marangyang sasakyan. Vera, you need to come to your senses. If this keeps up, I'm seriously worried about you. Hindi pinansin ang panunuya ni Alice, inilabas ni Vera ang kanyang telepono at tinawagan si Marshall. Sing-sing, kinuha ni Marshall. Bakit late mo na akong tinatawagan? Inis na sambit ni Vera, Marshall, I wanted to check on you. D*earn. A woman calling you late night out of concern, and you're not even a little touched. Halos may larawan ni Marshall ang galit sa mukha ni Vera at tumawa. So, where are you? Concerned about me?
Gusto ko lang malaman kung nasaan ka. Galit na sabi ni Vera. I'm on my way to the Harmonfield Hotel, sagot ni Marshall, na humikab. Wala ka ba sa bangko? Nakaramdam ng ginhawa si Vera. Hindi, umalis ako sa bangko kanina. Marshall, nasa Bentley ka ba? Paano mo nalaman na nasa Bentley ako? Sinusundan mo ba ako? Huwag kang katawa-tawa. Tumanggo si Vera. Kaya, ano ang nangyayari? Sabihin mo lang. Tuwang-tuwa na sagot ni Marshall, naramdaman niya ang tensyon ni Vera sa pamamagitan ng telepono. Natahimik sandali si Vera, biglang nawalan ng sasabihin. Naninikip ang kanyang lalamunan, at nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ba kita pwedeng tawagan ng walang dahilan? Pinunasan ni Vera ang isang luha sa gilid ng mata niya, nagngangalit ang mga ngipin, "You jerk." With that, bigla niyang ibinaba ang tawag. Na-imagine ang pagkalito sa mukha ni Marshall, humagalpak ng tawa si Vera. Tinitigan ni Marshall ang kanyang telepono kung saan ipinakita ang tawag bilang nakadisconnect, at nakanganga ang kanyang mga labi. Wala na ba siya sa isip niya? Tumawag ba siya para insultuhan ako? Baliw ka. Bulong ni Marshall sa sarili, na ikinagulat ng dalawang Aldrich bodyguard na kasama niya sa kotse. Kinakabahan silang kumalas sa kanyang upuan, sa takot na baka sipain niya sila palabas ng sasakyan anumang oras. Tumingin si Alice kay Vera, na nakangiti habang umiiyak at umiling. Vera, narinig ko ang usapan niyo ni Marshall. Ikaw at ang lalaking iyon ay walang pag-asa. Sinabi niya na umalis siya sa bangko at sumakay ng Bentley patungo sa Harmonfield Hotel, at naniniwala ka doon. Ang Harmonfield Hotel ay ang pinakamalaki at pinakamarangyang 5-star hotel sa lugar. Karaniwan itong nagho-host ng mga dayuhang dignitaryo o malalaking pagpupulong ng gobyerno. Ano ang gagawin niya doon? Sa palagay mo ba ay inanyayahan siya ng mga Slaters na kumain sa Harmonfield? At bumili ka niyan? Hindi pinansin ni Vera ang pangungutya ni Alice. As long as he's safe and handled his matters, that's all that matters. Let's head back. Pinakakalat na ng mga pulis ang mga tao. Napailing si Alice habang pinagmamasdan si Vera na paalis na. Nahulog na si Vera sa mga panlilinlang ni Marshall. Napangisi si Zachary. Hayaan mo na. Lahat ng tao may kanya-kanyang tadhana, kung gusto ni Vera na lokohin ni Marshall, wala na tayong magagawa. Napabuntong hininga si Alice. I told her ages ago to keep her distance from a guy like Marshall, but she didn't listen. Now look, she's in deep with him. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Alice. Hindi niya napansin ang lahat ng mga missed call mula sa kanyang tiyahin, tiyuhin, at iba pang miyembro ng pamilya. Alice, may itatanong ako sa iyo. Sa kabilang dulo, malamig na tanong ng kanyang tiyahin na si Hannah Miller. I just heard you sold your Southvale plots. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito? Namuhunan kami sa Southvale dahil sabi mo tataas ang halaga nito. Ngayon ang mga plot na iyon ay walang kwenta. You can't just leave us to dry. Nagyayelo ang ekspresyon ni Alice. Tita Hannah, nung bumili ako ng Southvale plots, hindi kita pinilit na mag-invest. Pinilit mong bilhin ko rin sila para sa iyo. Narinig mong sinabi ng iba na Infinity Tower at iba pang mga grupo ng kapital ay namumuhunan sa Southvale at malapit ng simulan ng pamahalaang lungsod ang pagpapaunlad sa lugar. Ikaw ay sabik na ay cash in dito. So, bakit mo ako sinisisi ngayon? Don't try to pin this on me. Alam ng mga magulang ko ang buong kwento. Hindi mo lang ako masisisi. Nagkaroon ng pause sa kabilang dulo. Alice, makinig ka, hindi namin sinasadya iyon. What's done is done. Kahit kanino man ang ideya na bilhin ang mga ito, kami ay pamilya. Hindi ka naman pwedeng magstay by at panuurin ang mga plot na iyon na nagiging walang kwenta sa amin, di ba? Nagawa mong ibenta ang sa iyo ngayon, kahit na ito ay nasa kalahating presyo, hindi bababa sa walang lugi. Maaari mo ba akong tulungang ibenta ang akin? Nabalitaan ko na tinulungan ka ni Marshall na ibenta ang sa iyo. Tumawag ako para malaman kung maaari mong tanungin si Marshall kung papayag ba ang Dawn Group na bilhin ang aming mga plot sa Southvale bilang. Mabuti. Ang Dawn Group ay hindi nagkukulang ng pera.
Ang pagbili ng aming lupa ay hindi kahit na makakasira sa kanilang pananalapi. At tingnan mo ang lupang mayroon pa ako. Maaari mo bang makita kung bibilhin nila ito sa orihinal na presyo? Ang Don Group ay may maraming pera. Nanaginip ka. Sa tingin mo ba ay mga tanga ang mga Don? Walang paraan na ganoon kalaki ang babayaran ng Don Group para sa iyong lupain sa Southvale. Alice, pamilya kami. Pwede mo bang hilingin sa kanila bukas? Kahit nabilhin nila ito sa kalahating presyo, malaking tulong iyon. Nakaupo kami sa halos $2 bilyong na halaga ng lupa. Kung matutulungan mo kaming makabawi ng kahit $1 bilyon, lubos akong nagpapasalamat. Alice, kung tutulungan mo kami dito, hindi ko ito makakalimutan. Kung magtagumpay, babalikan ka namin bilang ang tagapangulo. Share Miller Group sa susunod. Pulong ng mga shareholder. Iboboto kita ng personal. Huwag mag-alala, hanggat tinutulungan mo kaming ibenta ang lupain ng Southvale, susuportahan ka ng buong pamilya. And find novel. Paano naman yun? Napaisip sandali si Alice. Sige, tatanungin kita bukas. Pero hindi ko maipapangako na ibebenta ito. Ang $1 bilyong ay hindi eksaktong palitan ng bulsa. Kahit na ang Don Group ay mayaman, hindi sila bibili lamang ng isang bangkos ng walang kwentang lupa. Ang aking pagbebenta ay nagkataon lamang binili lamang ito ni Marshall upang subukan at mapabilib ako. Ipapaalam ko sa iyo ang malalaman ko bukas. Sa Harmon Field Hotel, dinala ng 2 attendant si Marshall sa pintuan ng Presidential Suite, Room 3001. Pinindot niya ang doorbell, at sa loob, narinig niya ang mga excited na yabag na papalapit. Marshall, nagkita na tayo sa wakas. Bumukas ang pinto, at isang dalaga na may blonde na buhok at malalaking asul na mata ang bumungad sa kanyang sarili sa mga bisig ni Marshall. Nang may sigasig, tinapik-tapik siya ni Marshall at marahan siyang itinulak pabalik. Sige, masasakal mo na ako. Napakapit pa rin ng mahigpit sa kanyang leeg, tinitigan siya ni Lula gamit ang matinding asul na mga mata at bamulong. Marshall, bakit ang layo mo palagi? I like you. Okay, Lula. Kung ipagpatuloy mo ito, kailangan ko nang umalis. She pouted, atubiling bitawan, at binigyan siya ng mapaglarong titig. Bakit hindi mo na lang ako papasukin, Marshall? Nagkibit-balikat siya. I don't like being tied down. It's that simple. Fine. Napabuntong hininga si Lula, sabay abot ng isang baso ng red wine. Lagi kang may dahilan. Alam kong nabanggit ni Old Fred na mayroon kang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin at hindi natin dapat. Tumaas ang isang kilay ni Marshall, ikanawit ang kanyang baso sa kanya. Huwag na nating pag-usapan yan. Nagbigay ka ng pabor sa akin sa pagkakataong ito, kaya sa palagay ko ay may utang ako sa iyo. Tumawa si Lula. Divine Drakebane, huwag mong sabihing laging bukas para sa iyo ang mga pintuan ni Aldridge. Ibinaba niya ang kanyang baso sa isang mabilis na galaw at yakap. Kabanata 139 na Dugo Sumpa. Naramdaman ni Marshall ang panginginig ni Lula sa kanyang mga bisig at nanatiling tahimik ng matagal. Sa wakas, marahan niyang itinulak siya pabalik, tinitigan siya sa mga mata na may mahinang ngiti. 3 years ago, Felix promised not to reach out to me directly. Why did you come to Draconia this time? Huminga ng malalim si Lula at binigyan siya ng apologetic smile. Marshall, alam kong walang mate at tago ang Aldridges. Galing sa'yo. Pinadala ako ng aking lolo upang hanapin ka pagkatapos ng maraming pag-aatubili. Una kaming lumapit kay Old Fred. Sinabi niya sa amin na hindi na siya makikialam sa iyong mga gawain at iminungkahi na kausapin ka namin ng direkta. Upang masubaybayan ang iyong eksaktong kinaroroonan, nagbukas ang Aldridges ng mga pandaigdigang channel sa pagbebenta para sa isang bagong linya ng mga pampaganda na partikular na ginawa para sa ikatlong asawa ni Old Fred, si Marina Luan. Paulit-ulit akong pinasumpa ng matandang Fred na huwag ipahalata iyon sa iyo. Napaawang ang labi ni Marshall. At gayon paman, narito ka, sinasabi pa rin sa akin. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Lula. Alam kong malalaman mo ito kaya maaari ko ring sabihin sa iyo ng maaga. Hindi ka ba nag-aalala na sasabihin ni Old Fred na pinagtaksilan mo siya?
Tumawa si Lula. Kung ibinigay sa akin ni Old Fred ang iyong lokasyon, napagkasunduan na niya ito. Kung hindi, kahit na nakinabang ito sa lahat ng kanyang mga asawa, hindi niya sasabihin sa isang kaluluwa. Umiling si Marshall. Sabik na sabik lang siyang tanggalin si Marina. So, what's this all about? Pagkatapos ng isang pause. Sabi ni Lula, alam mo ba kung bakit, 3 taon na ang nakalilipas, ang pamilya ko ay muntik ng masira. Umiling si Marshall. Pumasok ako para iligtas ang pamilya mo dahil inutusan ako ni Old Fred. Hindi ako humihingi ng dahilan. Ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin. Tumango si Lula. Alam kong yan ang paraan mo. Ang sakuna 3 taon na ang nakakaraan at ang napakalaking problema na kinakaharap natin ngayon lahat ay nagmula sa parehong issue. Gitling. Kaya ako pumunta sa Draconia para hanapin ka. Sumandal si Marshall sa sofa, nakapikit, tahimik na nakikinig habang nagpatuloy si Lula. Mga dekada na ang nakalilipas, nang ang Aldridges ay nagsisimula pa lamang, nasaktan namin ang isang makapangyarihang tao na nagngangalang Ernst Cesar. Nagnenegosyo din siya sa Otrinia at malapit na kaibigan ng lolo ko. Ngunit dahil sa napakalaking kita na kasangkot, sa huli ay nagkasalungatan sila sa merkado ng Ugunland. Sa kalaunan, ang pamilya ni Ernst ay hindi makalaban sa kontrol ng aking lolo sa Aldridges sa Ugunland. Bilang resulta, si Ernst ay nahaharap sa malupit na parusa mula sa kanyang sariling pamilya at nawala ang lahat ng kanyang impluwensya at katayuan. Naubos ng kapeitan, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa at kalaunan ay namatay sa pagkabalisa. Bago siya namatay, nakinig siya sa mga malisyosong tsismis, kumbinsido na ang kanyang pagbagsak sa Ugunland ay kagagawa ng aking lolo. Sa kanyang mga huling araw, ginugol niya ang lahat ng mayroon siya upang ipatawag ang isang mangkukulam mula sa herbs at inilagay ang isang masamang sumpa sa dugo sa aming pamilya. Ang sumpa ay nag-utos na ang Aldridges ay aatakihin ng pinakamalupit na mga mersenaryo sa mundo at ang bawat miyembro ng pamilya ay mamamatay sa isang gabi. Sa puntong ito, napuno ng takot ang mga mata ni Lula. Marshall, nagkatotoo na ang unang sumpa. Nangyari ang sakuna na iyon. Kung hindi ka nakialam, naging durog na ang pamilya natin, nawasak ng hindi na maayos. Ang pangalawang sumpa ay ang pagkamatay ng aking ama sa isang pagbagsak ng eroplano. 1 taon na ang nakalipas, nangyari din ang trahedyang iyon. Ang ikatlong sumpa ay nagsasaad na ang bawat inapo ni Aldridge ay mamamatay, umuubo ng dugo, sa kanilang ika-20 kaarawan. 3 buwan na ang nakalilipas, 2 sa aking mga pinsan, isang kapatid na lalaki, at isang kapatid na babae, ay magkasunod na namatay sa kanilang mga kaarawan, bawat isa ay sumuko sa sumpa. Ngayon, 8 buwan na lang ang natitira hanggang sa aking ika-20 na kaarawan, at natatakot ang aking lolo na makatagpo ako ng parehong kapalaran. Inabot niya ang madilim na Panginoon ng mundo ng kadiliman, hinihiling sa kanila na sirain ang sumpang ito. Ngunit ang sabi ng Dark Lord na ang sumpa ng dugo na ito ay hindi mababasag, paliwanag ni Lula. Maliban na lang kung makakita tayo ng maladyos na mandirigmang bihasa sa Obey Technique, hindi maaalis ang sumpa sa dugo ng mga Aldridges. Dahil sa mga pagpipilian, inabot ng aking lolo si Old Fred, na humihiling sa kanya na tulungan kaming makahanap ng isang taong may ganoong antas ng kapangyarihan. Sinabi sa amin ng matandang Fred na ikaw ang hinahanap namin. Marshall, handang ibigay ng mga Aldridge ang lahat ng mayroon kami kung gusto mo lang. Nagtaas ng kamay si Marshall, pinigilan siya. Lula, wala akong maipapangako sa'yo sa ngayon. Dapat bumalik ka na. Nagkibit-balikat si Lula, nakangiting may bahid ng pagbibitiw. Sige. Nabanggit ng lolo ko na nailigtas mo na ang Aldridges minsan. Hindi ka namin ipipilit kung ayaw mong gawin ito. Marshall, I have one request, 8 months from now, on my birthday, can you come to see me last time? Napaawang ang bibig ni Marshall. Bumangon siya, sumagot siya, I can't make any promises, Lula. Take care. I need to go. Napangiti si Lula at niyakap siya ng mahigpit. Napakasaya kong makita ka, Marshall. Mamimiss kita.
Dahan-daang tinanggal ni Marshall ang kanyang mga braso at binigyan siya ng isang patas ng ngiti bago tumalikod at naglakad palabas. Sa pintuan, huminto siya at ibinalik ang tingin kay Lula, na pilit pinipigilan ang kanyang mga luha. Nakangiting sinabi niya, siguro hindi magiging masama ang mga bagay gaya ng iniisip mo. Bago ang iyong kaarawan, susuriin ko si Felix at ipaalala sa kanya na magpatuloy sa pakikipaglaban. Alis na ako. Nang makitang mawala ang silhouette ni Marshall, hindi napigilan ni Lula ang kanyang saya at luha. Salamat, Marshall, bulong niya, hihintayin kita sa Aldridge Estate in my finest dress. Sa gilid ng Harmonfield Hotel, tinanggihan ni Marshall ang alok ng mga bodyguard ni Lula na ihatid siya pauwi, sa halip ay piniling maglakad pabalik sa Graceview Apartments. Malutong ang simoy ng hangin sa gabi habang naglalakad siya sa tahimik na kalye, ninanamnam ang mapayapang pag-iisa. Sa sandaling iyon, bumagsak ang kanyang tingin sa isang makinis na luxury Mercedes na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Tatlong lalaki ang lumabas sa kotse, si Elian Slater at dalawang kahangahangang bodyguard. Nagmamadaling sumulong si Elian, lumuhad sa harap ni Marshall. Mr. Ortega, I was ignorant and foolish to offend you. I really deserve to be punished. Sabi niya, nanginginig ang boses. Ang gulo ngayon ay kasalanan ko. Pakiusap ko, patawarin mo ang aming pamilya, minsan lang. Nagtaas ng kilay si Marshall. Wala akong ginawa sa pamilya Slater. Hindi makakatulong ang pagmamakaawa. Gumapang ng kaunti si Elian palapit. Mr. Ortega, alam kong umatras lang ang Aldridges sa deal ng Sonist Group dahil sa iyo. Nakipag-deal na ako kay Dominic at sa grupo niya. Mga tanga. Pinutol siya ni Marshall sa malamig na tono. Enough. There's no need to explain it all to me. What's done is done. Bringing it up again serves no purpose. Idinikit ni Elian ang kanyang noo sa lupa. Mr. Ortega, sisirain mo ba ang pamilya Slater dahil sa maliit na bagay? Nagkibit-balikat si Marshall. Sa palagay mo ba humihinto ang isang elepante upang isaalang-alang kung bakit ito tumatapak sa isang langgam? Kung crush ka, crush ka. Ano bang dapat timbangin? Hindi ba't minsan mong sinabi na ang lakas ay ang lahat sa mundong ito, na ang malakas ay may karapatang mamuno? Kung nagpasya kang pukawin ang isang mas makapangyarihan kaysa sa iyo, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Mapait na umiling si Elian. Mr. Ortega, please, just give me one chance. If you let my family go, I swear, everything we have will be yours. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Marshall sa kanya. Sa tingin mo ba may kailangan ako sa iyo? Lagi mo na lang ipinipilit na ganito. Hindi maganda ang paglalaro ng mundo, kung gayon, hindi rin kaya't huwag mong sayangin ang iyong oras sa pagmamakaawa. Hindi ako gumagawa ng kalahati ng pagpapatawad sa sinuman. Ang mundong ito ay nagbibigay ng isang patas na pagkakataon sa lahat, miss, at hindi ka nito hihintayin. Tanga. With that, nilampasan ni Marshall si Elian ng walang pangalawang sulyap. Si Ihan ay nagmamadaling tumayo, isang mabangis, nakakatakot na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Tumigil ka nga dyan. Inukit ng pamilya natin ang lugar dito sa mundo gamit ang talam, angle niya. Marshall, kung hindi mo ako hahayaang mabuhay, sisiguraduhin kong ikaw, Gia. Sa isang dagandong, sinenyasan ni Elian ang kanyang mga bodyguard, na sumugod pasulong, ang mga kutsilyong kumikislap habang hinahampas nila si Marshall. Hindi na nag-abalang lumingon si Marshall. Siya ay bumantong hininga, pinitik ang kanyang pulso, at nagpadala ng 3 pilak na karayom na lumilipad sa lupa, ang kanilang mga mata ay nanlalaki habang sila ay. Sa isang iglap, si Elian at ang kanyang mga bodyguard ay bumagsak, nanginginig na nakahiga doon, natulala at nataranta. Sa oras na bumalik si Marshall sa Graceview Apartments, ito ay halos 11 pan. Pagpasok pa lang niya sa elevator, may lumabas na boses sa likod niya. Marshall, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Sinusundan mo ba ako? I'm warning you, stop stalking me and spying on my every move. Naririnig mo ba ako? Kung magpapatuloy ito, wala akong magagawa kundi tumawag ng pulis.
Hindi siya pinansin ni Marshall, nanatili ang mga mata sa kanyang telepono habang pinindot niya ang button para sa kanyang sahig. Marshall, nakikinig ka ba sa akin? Tumaas ang boses ni Piper sa frustration, namumula ang mukha nito sa galit habang nakatitig sa kanya. Sa tingin mo ay pagtatakip ng bingi at pipi ang katotohanang gumagapang ka, sinusundan ako. Naiinis ka sa akin. Sa wakas ay tumangala si Marshall, nagyayelong tingin. Isa pang salita mula sa iyo, at ako mismo ang magpapatahimik sa iyo. Ikaw. Natahimik si Piper, nahuli ang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Nang makita ang malamig na kilos ni Marshall, napagtanto niyang hindi ito nambobola. Mag-isa sa elevator kasama niya, hindi na siya naglakas loob na itulak pa ang kanyang pato. Huminto ang elevator sa 20th flat near. At lumabas si Marshall nang walang ibang salita, patungo sa kanyang apartment. Pagkatapos lamang ng mahabang paghinto ay lumabas si Piper sa elevator, nagmamadaling pumunta sa kanyang apartment. Mabilis niyang isinara ang pinto sa likod niya, pagkatapos ay sumilip sa peephole. Pinapanood ang doorhen ni Marshall. Sa kabila ng kalahati. Maya-maya, nang nanatiling nakasara ang kanyang pinto, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. That jerk must be a total creep, she muttered. Rosalie, na napansin ang kanyang pagkabalisa, ay nagtanong, Piper, ano ang nangyayari? Ano ang iyong tinitingnan? Rosalie, sa tuwing lumalabas ako, kahit para lang makagrab ng inumin ay nakasalubong ko si Marshall. Ibig sabihin lagi niyang binabantayan ang bawat kilos ko, sinusundan ako. Ngayon hinihintay ko na lang kung bubuksan niya ang pinto niya at mag-espiye sa akin kapag nakabalik na ako sa apartment ko. Kabanata 140 tanga. Muling sumandal si Piper sa peephole, pinagmamasdan ng maigi ang pinto ni Roland. Napailing si Rosalie, naguguluhan. Piper, hindi ka ba masyadong nagbabasa ng mga bagay-bagay? Mukhang hindi ganoong klaseng tao si Marshall. And besides, kailangan ba niyang maghintay sa labas ng pinto namin para lang mamanman ka? Humble si Piper sa inis. Oh, spare me. Every time bring up Marshall, pinagtatanggol mo siya. I know you're already infatuated with that jerk. I've seen men like him 100 times. He'd do anything just to get me to look his way. At ngayon, ini-stop niya ako. Nakakadiri. Napabuntong hininga si Rosalie. Piper, sa tingin ko ay sumobra ka na. We should try to get along with Marshall. Who knows, baka maging magkaibigan pa tayo. We work at the same company and live nearly. We could look out for each other. Bago pa siya makatapos, hamarang si Piper, inis. Pagpahingahin mo na. Ang mga lalaking tulad niya ay nasa lahat ng dako. Walang koneksyon sa pamilya, walang tunay na network, walang hinaharap ang pakikipaglapit sa isang tulad niya. Nag-alinlangan si Rosalie, pagkatapos ay sinabi, actually, Piper, narinig ko na si Marshall ay maaaring maging isang senior executive sa Dawn Group. I mean, siguro kailangan mong maging mas maingat sa paligid niya. Tumigil si Piper, saka humagalpak ng tawa. Oh, Rosalie, naniniwala ka ba sa chismis na iyon? Ito ay tiyak na kalokohan na ipinakalat ni Marshall sa kanyang sarili. Malamang na gusto niyang isipin ko na siya ay isang malaking shot sa Dawn Group, umaasang makikiusyoso ako tungkol sa kanya at magsisimulang magkagusto sa kanya. Nakakaawa ang pakulo. Ngumiti ng pilit si Rosalie. Ikaw ay nakatakda laban sa kanya, hindi ba? Nanunuya si Piper, kung siya ay isang executive ng Dawn Group, sa tingin mo ba ay maglalakad siya o sumasakay ng shared bike para magtrabaho araw-araw? Please. Tingnan mo na lang ang kanyang estilo at ugali, wala ba siyang naibibigay na executive vibes? Rosalie, may hindi ako nasabi sa'yo. Kasalukuyang iniimbestigahan ni Connor si Marshall sa kahilingan ni Mr. Dixon. Sinuhulan ni Marshall si Ms. Jennings para humingi ng pabor kay Ms. Dawn at sa iba pang mga nakatataas sa Dawn Group, ginagawa ang lahat ng uri ng mga malilim na bagay sa likod ng mga eksena. Sinabi sa akin ni Connor na nakakakuha na siya ng dumi kay Marshall at iniulat ang lahat kay Mr. Dixon.
Alam mo bang kinukulit ni Marshall ang mga babae mula sa mayayamang pamilya para makuha ang gusto niya? Hindi na ako magtataka kung niloko si MS Silva para makasama siya. Ang mga lalaking tulad niya ay ganap na manloloko. Siya ay malamang na worm kanyang paraan sa MS Jennings magandang biyaya para lamang umakyat sa mga ranggo ng Don Group. Kaya, Rosalie, kunin mo ang payo ko at panatilihin ang iyong distansya. Hindi siya ang mabait na tao na iniisip mo. Ang dahilan lang kung bakit kanya tinulungan noon ay para mapalapit sa Inc. Dahil nakikita niya na nakatadhana akong maging isang high-class na propesyonal. Desperado siyang manalo sa akin, iniisip na kahit papaano ang kasama ko ay mag-aangat sa kanya sa mataas na lipunan. Iyon ba talaga ang iniisip mo? You've got quite the imagination, Piper, sabi ni Rosalie, na natigilan sa ligaw na teorya ni Piper, na parang isang bagay mula sa isang nobela. Lumiwanag ang mga mata ni Piper habang nagpatuloy, sa tuwing makakasalubong ko siya, umiiwas siya ng tingin sa akin, kunwari busy sa phone niya. Ha! Alam ko talaga kung ano ang ginagawa niyang misteryoso para lang makuha ang atensyon ko. She sneered, punong-puno ng disdain ang mukha niya. He's so mistaken. I can see right through guys like him. I'm destined to be someone he can only look up. There's no way I'd ever consider someone as useless as him. O baka naman. Piper mused, he's just intimidated by my presence, too overwhelmed by my strong aura to even look me in the eye. Pinakinggan ni Rosalie ang pag-aalinlangan ni Piper sa sarili, ganap na nawalan ng salita. Sige, Piper. Kung iyan ang iniisip mo, hayaan na natin iyon, sagot niya, tumalikod, hindi na interesadong talakayin ang mga kakaibang ideyang ito. Ngunit mabilis na hinawakan ni Piper ang kanyang braso, na nagpatigil sa kanyang pag-alis. Rosalie, para malaman mo, may update sa iyong huling aplikasyon sa trabaho, sabi ni Piper. Nabanggit ni Connor na ang departamento ng mga reklamo sa Don Group ay nagsumite ng mga natuklasan sa board. Dapat may marinig ka sa susunod na araw o dalawa. Naging balisa si Rosalie. Piper, gusto mo bang makita akong matanggal sa Don Group? Wala akong ginawang masama sa sinuman doon, at hindi rin ako naging bahagi ng anumang hindi magandang negosyo, tulad ng iniisip mo. Sabay tayong pumasok sa paaralan, Piper, at lagi kitang tinitingala. Itinuturing kitang mabuting kaibigan. Pwede bang itigil mo na ang pagpapalaki nito? Kung ang alinman sa mga ito ay umabot sa isang taong mahalaga sa kumpanya, maaari akong mawalan ng trabaho, at maaari ka ring magkaroon ng problema. Piper shook kanyang ulo dismissively. Rosalie, masyado kang nag-o-overthink. Hindi ko sinusubukang tanggalin ka. Alamin ang paghihirap ng iyong pamilya. Nasa ospital ang nanay mo, at kailangan mo itong sweldo, dagdag ni Piper. Ngunit kapag ang ganitong kapangitan ay lumitaw sa isang pangunahing kumpanya tulad ng Don Group, paano ako, bilang isa sa kanilang mga piling manggagawa sa puting kwelyo, ay pumikit? Rosalie Minblest, Pipes, bakit kumbinsido ka na ang aking posisyon ay resulta lamang ng ilang malilim na deal? Kaya, napangisi si Piper. Rosalie, sa tingin mo ba mas qualified ka kaysa sa akin? Bakit kailangan mong magkaroon ng mas magandang trabaho, sa mas mataas na posisyon, at mas magandang sweldo? Isang maikling tawa ang pinakawalan niya. Sinabi sa akin ni Connor na malamang na may agenda si Marshall, na nambobola kay MS Jennings na hawakan ang mga string para sa iyo. Naalala mo si MS Jennings ay bumaba sa HR noong isang araw, di ba? Nandyan siya partikular para sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang relasyon ni Marshall kay Amber, pero I'm planning to keep reporting this. I'm determined to expose him for who he is. Ang isang tulad niya ay isang kahihiyan sa Dom Group. Nagpatuloy si Piper, puno ng paghamak ang kanyang tono. Siya ay naging masyadong malapit kay MS Jennings, at I think she's taken in by him. Napakasya ni Ms. Jennings was so sharp, and yet she's head down the wrong path, ruining her career sa proseso. Napagpasyahan kong sumulat ng direkta kay MS Don tungkol dito. Napabuntong hininga si Rosalie, pinagmamasdan ang intensidad ni Piper. Piper, kung hindi mo ito hahayaan,
I really might end up. Could you please stop pushing these? I desperately need the money. Out of a job. Ang sweldo ng Dawn Group ay tumutulong sa mga bayarin sa medikal ng aking ina. I'm asking you please stop doing ito. Whether or not Marshall, pulling strings behind the scenes, hindi siya nagsinungaling sa akin. I'm doing well at my job. I'm performing, I meet all the expectations. Walang hindi ko kakayanin dito. Piper, hayaan mo na lang to. Mas maganda para sa lahat. Umiling si Piper. Rosalick, this isn't about you. I just can't stand the fact that Marshall using underhanded ways to help you. Alam mo ba kung ano ang sinusubukan niyang makamit sa paggawa nito? Ginagawa niya lang to para mapalapit sa akin. He set your entry terms higher than mine just to provoke me. What a petty move. Ngumisi si Piper. Napagtanto ni Rosalie na walang kabuluhan sa pagpapatuloy ng usapang ito. Umiling siya. Fine, Piper, do whatever you want. Matutulog na ako. Marami pa akong gagawin bukas. Humakbang si Piper sa kanyang harapan, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Rosalie, seryoso ako, dapat kang mag-resign bago pa maging awkward. Nag-iwas ng tingin si Rosalie, nagsimula. Pinaghihinalaan na si Piper ay maaaring hindi nakabitin. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, alam niya kung gaano kalakas ang pakikipagkompetensya ni Piper. Ang pagkuha sa Dawn Group na may mas mahusay na posisyon kaysa kay Piper, lalo na ang isa na may mga perks ng assistant director, ay dapat na nagbigay ng balanse. Napabuntong hininga si Rosalie nang tumalikod siya, at pinagmasdan ni Piper ang kanyang pag-urong, namumula. Paano niya ginawa ang trabaho sa kanila? Ano ang ginagawang mas kwalipikado siya? Ako ay napakatalino at nakamit kung ano ang kailangan ng Dawn Group. Katatapos lang mag-freshening ni Marshall nang mag-ring ang phone niya. Si Vera iyon. Nakipag-ugnayan na ba si Robin sa iyo ni Ols? Tanong niya. Lumipas si Marshall. Bakit siya? Hindi ko siya kino-contact one-on-one. Shackled, oh good. She called me half hour ago. Sinabi niya sa akin na si Zachary at si Zachary ay bumili ng lupain sa South Yale kanina. Nabalitaan ng kanyang tiyuhin, at ilang mga pinsan ang tungkol sa potensyal nito at bumili din sila ng mga piraso nito. Magkasama, ang pamilya ni Alice ngayon ay may hawak na halos $2 bilyong na halaga ng ari-arian ng South Vale. Nakataas ang isang kilay ni Marshall. At bakit mo sinasabi sa akin ito? Gusto sana ni Alice na tanungin ko kung bibilhin mo ang kanyang South Vale na ari-arian para sa Dawn Group. Paliwanag ni Vera. I refused. At tumatawag ako para bigyan ka ng babala na huwag mong kunin. Ang lupain ng South Vale ay basura. Sapat na ang naitulong mo sa kanya. Humalaklak si Marshall. It's fine. I take as much as she has. Ang mga presyo ng South Vale ay tataas sa lalong madaling panahon. Nairita si Vera, binatukan ito. Baliw ka talaga Marshall. Kahit gaano ka pa kayaman, huwag ka nang bibili kahit si Shirley ang humawak nito. Hindi mo ba nakikitang binibigyan mo lang siya ng pass? Maayos ang pakikitungo sa iyo ng mga dons, ngunit hindi iyon nangangahulugan na dapat mong patuloy na ubusin ang kanilang mga mapagkukunan upang matulungan si Alice. Tumawa si Marshall. Vera, kaibigan ka ni Alice. Why are you trying to talk sense into me? Tumango si Vera. Wala kang puso, Marshall. Alam mo ba kung paano ka pinag-usapan ni Alice noong nasa Sonest Bank ka? Natutuwa siyang makita kang nahihirapan. Iminungkahi ko pa nga na mag-chip in siya para tulungan kang bayaran ng bangko, ngunit hindi siya nagpatinag. Ang mas masahol pa sa iyo, lalo siyang nag-enjoy. Sapat na tungkol sa kanya. Hating gabi na, at ito lang ang tawag sa iyo para sabihin. Vera snap, I can't stand seeing her take advantage of you while badmouthed you. Ayoko lang. Makita kang nagbibilang ng pera para sa isang taong malamang na sumasaksak sa iyo sa likod. Ayoko lang. Ugh. You're Edie? Pinutol siya ni Marshall, biglang ibinaba ang tawag. Ano? Tinawag mo lang ba akong Edie? Nauutol na sabi ni Vera sa kabilang dulo. Di. Marshall, ang tanga mo.